23. Matthew chapter 13 verses 18 to 23. Sabi po rito sa Matthew chapter 13 verses 18 to 23. Ito yun. Matthew chapter 13 verses 18 to 23. Ito po yung ipinaliwanag ang talinghaga tungkol sa mga asin. In English po, ito po yung tinatawag natin the parable of the sower. Merong apat po na klase ng tao patungkol po sa pag-accept po nila ng word of God. Kung isa-isahin po natin yan, apat na klase po ng tao. Tingnan po natin, honestly, kung introspect po natin kung saan po tayo dito. Pero hindi po ibig sabihin, hindi ko po sinasabi na porque nandiyan ka ngayon, hindi na po pwedeng mabago. Pwede po yung mabago. Basta we have to assess ourselves honestly kung nasaan po ba tayo ngayon. Level ka ba tayo, makikita natin yan. Nakunti-unti pala, habang tayo na napapatuloy tayo ng mga ganitong sessions natin. Nang pakiusap po sa bawat isa sa atin, mga ating naway after ng session natin dito, give yourself the time. I mean, give God the time. Ibigay po natin kung ano po yung nalalapat na sa atin. Para nawalan po tayo mag-stick sa sessions po natin ngayon. But rather, we have to spend our time reading the Word of God. Bago kayo matulog, sa isipin nyo yung puso nyo through prayer and let God or speak to God and ask Him, Lord, mangusap po kayo sa akin for you. God will speak to us through His Word. But tayo, dyan mabumasok yung mga revelation, di ba? Alam mo yung mga revelation, yung tinatawag sa revelation, ito ay yung mga inire-reveal sa atin ng ating Panginoon, yung mga bagay-bagay na gusto niyang sabihin sa atin through His Word. Gusto siyang sabihin sa atin ng gusto sa atin through His Word. Ito tinatawag ng revelation. So po ito, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa magkakasig. The parable of the sower. Number 1, ito po yung unang klase ng tao. Tingnan po natin, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Okay, napapakinggan mo yung Word of God, pero hindi ibig sabihin na nakikinig ka is naunawaan mo. Magkaiba po yun. Magkaiba yung napapakinggan mo, tapos inuunawa mo, magkaiba yung napapakinggan mo lang. Huwag po tayo mag-settle lang sa, oops, napakinggan ko ito, tapos na. Mag-settle po tayo na dapat makinig po tayo at the same time maunawaan po natin yung salita ng ating Panginoon. Kaya sabi po ito, kapag ang isang tao ay nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun inuunawa, siya ay katulad ng binhi na nalaglag sa daan. Imagine yung binhi, yung butil. Like for example, ito po yung seed or yung butil. Nalaglag sa daan. Nalaglag po yan sa daan. Sa tingin niyo po ba magkakaroon ng bunga? Kung yung butil na yan, nalaglag lang doon sa may daan, kumbaga yung seed has been sown along the path. Magkakaroon po ba yan ng bunga? Hindi po, di ba? Ang ibig sabihin po niyan, na kapag kayong butil, nalaglag lang dun sa superficial, which is nandun lang sa surface, kailanman hindi po magkakaroon ng bunga yan. Tuloy po natin. Dumarating ang masama at agad inaalis ang dumarating ang masama. Yung masama na tinutukoy po rito, ito po yung kalaban natin. You have to be aware na yung kalaban po natin tatlo. Number 1, si Satan. Nakikita ba natin si Satan? Hindi po natin nakikita si Satan. Gagamit ang kaaway ng tao para ibigay yung magalot. At gagamit din ang ating Panginoon ng tao para gabit na ito. Kaya po ang gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, we have to assess carefully yung mga tao na kapaligid po sa atin. Check. Kahit magulang mo pa yan, kahit kapatid mo pa yan, itong tao ba to? Kaibigan mo pa yan? Itong tao ba na to? Ginagamit mo doon? Ginagamit na tao. You have to check, you have to assess. Kasi dumarating ang masama at agad pinaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napapakinggan. Hindi naman po yan na makikita mo literal si Satan, di ba, Pops? Sister Joy, alisin mo yung word of God sa isip mo. Hindi po yan ganyan. Ang ini-instill ng kaaway sa puso at isip natin, kung makikita nyo po yung iba't ibang opinion, yung iba't ibang palaisipan na mababasa po natin sa Facebook. Right? Po pwede yung makatch yung mga thought doon o yung mga palaisipan na yan.
Ano pa, paano nyo pa malalaman yung mga palisipan na palitan na nakikipag-usap kayo, nakikipag-communicate kayo sa mga kakilala po natin, sa mga kamag-anak po natin, they can pass thoughts, they can pass their emotions. Tama po, di ba? Anong pakiramdam mo ngayon? Ang saya-saya mo. Maya-maya may bigla kang nakausap na tao na parang ang lungkot-lungkot niya, depressed. Hindi mo ba na-experience yun na parang sumama yung pakiramdam mo? Di ba kung anong experience yun na yun? Di ba? May papasa ang panisipan, may papasa rin ang emotion. Ang saya-saya mo kanina, bigla na lang nakausap mo sa ganito, na-depress, puro negative yung pumapasok sa isipan niya, may pasa na sa iyo yung negative. May pasa na sa iyo yung negative emotion. Dati natin, hindi ka nag-worry. Pinusap yung tao ito, bigla ka na nag-worry. Na-experience na yan. Dati natin, hindi ka stress. Tapos, nakausap mo ng tao ko, bigla ka na. So, we have to be careful po. Ngayon, malinaw po rito, dumarating ang masama. Hindi yan si Satan na darating literal para agawin yung word. Maghanap siya ng tao para mawala yung word. Okay, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensahe kanyang napapakinggan. Like for example po, ganito po ngayon, nag-aaral po tayo ng Word of God, di ba? Word of God, Word of God, Word of God. So may pumapasok na Word of God ng Saturday. Okay? Sunday, invite ko po kayo sa church, 2:30, ate, kung wala po kayong gagawin, may pumasok uli na Word of God ng Sunday. Paunti-unti. So Saturday, you are filled with the truth of God's Word. At dahil umattend ka ng church, you are filled with the truth of God's Word ng Sunday. Pagsapit ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, wala kang ginawa. Now, yung pumasok na Word of God ng Saturday, yung pumasok na Word of God ng Sunday, na nandito na nag-sink in sa isip mo ng 2 days, o pwedeng mawala yan. Kung yung 5 days na yun, wala kang ibang ginawa, kundi puro cellphone, puro makamundong bagay. Kumbaga, in short, sa 5 days na yun, wala kang ibang ginawa. Yung Word of God na pumasok dito ng 2 days, may possibility na matabunan po yan ng worldly thoughts, ng worldly ideas. Tama po, di ba? We have to feel ourselves, we have to feel our spirit, we have to feel our hearts, we have to feel our mind with the truth of God's word. Para dumating man po yung point na nandiyan yung pagsubok ng buhay mo, alam mo kung paano mo atakin. Sabi mo parang, like for example, ganito yan, mayroong message si Joshua, may message si God kay Joshua sa Joshua chapter 1 verse 6, Joshua 1:7 at Joshua 1:9. Ano po yung message po ng ating Panginoon kay Joshua? Sabi po niya ron, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Marahil ito po yung message ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin dito. Hindi ko po alam yung pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. Naniniwala po ako, lahat po tayo may kanya-kanyang problema. Marahil ito po yung message, hindi lang sa akin, kundi sa iyo rin po. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. At anong sabi doon sa 1:9? How I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Kasama po natin ang ating Panginoon. Iniisip mo lang na parang wala na pag-asa. Iniisip mo lang na parang, Lord, gusto ko nang bumigay, gusto ko nang sumuko. Anong sabi ni Lord Sir sa kanyang pangako? Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Kasama mo ako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Yun po yung nakalagay sa Hebrews 13:5 eh. Sabi ko nga po sa bawat isa po sa atin dito, pag si Lord nangako, totoo. Pag si Lord nangako, totoo pa rin yan. Kaya kung may panghahawakan po tayo, wala pong iba kundi yung salita ng ating Panginoon. Wala pong iba kundi yung kapangyarihan, kundi yung kalakasan, yung buhay, pag-asa na nagmumula po sa salita ng ating Panginoon. Bago sirain ng kaaway yung buhay mo, sisirain muna niya yung isip mo, yung puso. Before the enemy will destroy your confidence, first he will attack your mind. He will attack your mind and your heart. Now, where's the real battle? Sino po yung mga pagsasabi dito? Ito yung realest battle. Nasaan po yung battle? Nasaan po? Nandito po yung battle. Totoo po, ano yun, di ba? Dapat dito pa lang nanganalo na tayo. Ngayon, kung walang papasok na word of God, kung walang papasok na weapon mo para atakin yung kaaway dito, ang magiging laman ng isip mo, worldly. Ang magiging laman ng isip mo, ungodly thoughts. Ang magiging laman ng isip mo, bad thoughts. Ang magiging laman ng isip mo, negative thoughts. Tama rin? Kasi wala kang pumapasok eh. Puro, na-impress ako, ano pa, parang hindi ko na kaya. Well, kung mababasa mo sa Word of God, the Word of God will empower you. The Word of God will strengthen you.
The Word of God will give you hope. The Word of God will give you peace. At ito po ang kailangan ng bawat isa po sa atin dito. May mga pagkakataon din po ako as a preacher, dumarating din po sa point na yan na, Lord, ano gusto ko nang sumuko? Kanina, nag-meditate ako ng Word of God. At anong sabi doon? Sa First Thessalonians 5:19, sabi doon sa Word of God, sabi doon na, do not put out the space. May mga pagkakataon na gusto ko na rin sumuko, na parang gusto kong mag-send kaya Ate Joy, dito rin yun. But praise God, nandito po kami. Kanina, bago ko i-meditation, parang gusto ko siya dyan. Kasi nag-start yung Bible study natin mamaya meron na naman ng alas 6. May Bible study na naman kami ng alas 6. Yung Bible study sessions po namin 1 p.m. hanggang 7 diretso. Nakaka-experience ba ako ng panghihina? Yes. Nakaka-experience ba ako ng negative thought din sa puso-isip ko? Yes. Pero ano yung weapon na ginawa ko? Alam niyo yung ginawa ko din natin? Nag-pray ako sa ating Panginoon. I-meditate ko yung 1 Thessalonians 5:19 at ang sabi doon, do not put out the space fire. Nandito ako ngayon, nakakapag-share ng Word of God, hindi dahil malakas ako, hindi dahil kaya ko, hindi dahil sa grasya na nagmumula sa ating Panginoon. Doon din tayo, hindi ko po alam yung pinagdadaanan ng bawat isa, alam ko meron. Ang pakiusap ko po sa inyo, mag-pray po tayo sa ating Panginoon. Ayan, huwag lang natin basahin yung salita, i-meditate natin. That will give us strength. That will give us strength. Hanggat nabubuhay, may pag-asa. At hindi mo nang ipag-iisipin. Hanggat nabubuhay, may pag-asa. Kung meron mapagpapalakas sa'yo, walang iba kundi ikaw mismo. Dahil si Lord mismo gusto ko niyang palakasin. Nasa sa'yo yan. Kung gusto mo, tanggapin yung kalakasan ng bumasa. Si Lord mismo gusto ko niyang palakasin. Palakasin kita anak, palakasin kita anak, palakasin kita anak. Pero ang tanong, tatanggapin mo ba yung kalakasan na nabumula sa atin? If yes, may good, please God. Okay, always remember, nandito po yung kaway. Dito po tayo inatake. Tuloy po natin. Okay, yun po yung number 1, ano? Number 1, ito yung buto na nahulog lang sa may surface or along the path. Na pumasok na Word of God, pero hindi inunawa. Sa 20, tingnan po natin sa 20. Ang katulad naman ng bighi na nalaglag sa mabatong lupa. Isipin nyo yung butil o yung buto na nahulog lang sa mabatong lupa. Sa tingin nyo magkakaroon ng bunga? Ha? Mabatong lupa. Mabato. Mabatong lupa, mabato. Okay? Ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad ay masayang tumanggap. Yehey, nagkaroon kami ng Bible study. Yehey, nakinig ako ng Word of God. It should not end there. Ngunit, sabi ito, hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Na dapat, after natin makinig ng Word of God, huwag lang mag-stay dito. Dapat mag-stay dito sa puso natin. Diyan na po papasok yung meditation. Ang nakakalungkot sa iba, sinasabi nila na, nabasa ko from one chapter to another. Nabasa ko from one chapter to another, from one verse to another. Ang tanong, pumasok mo sa puso mo. Hindi po eh. Di ba? Yun ang tanong. Ang tanong, tumimo ba yung mensahe sa iyong puso? Sandali lamang itong nananatili. At kapag dumating na ang mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ito yung mga halimbawa, ito yung mga nag-share po ng Word of God, nakagaya po namin as a preacher. Like for example, may mga pagkakataon na nag-share po kami ng Word of God sa isang lugar, pero tinatakbuhan po kami ng mga tao, inire-reject po yung Word of God. Ito na, dito na papasok yung number 2. Nasa sa amin po yun, kung magpapatuloy ba kami o hindi. Because it is not about who will reject us, it is about who will accept the Word. May mga instances po sa mga Bible study sessions po namin na dumarating yung point na pupunta kami sa isang lugar, pero tatakbuhan kami ng mga tao. Pupunta kami sa isang lugar, pero yung mga bata tumatakbo. Sabi namin sa kanila, malinis po yung intention namin. Nandito kami para mag-share ng Word of God mga ading dahil naniniwala ako na once na pumasok yan sa puso namin sa kanila. Pero at the end of the day, of course, hindi po namin kontrolado yung pag-iisip ng isang tao. Nasa sa kanila po yun, kung tatanggapin po nila o hindi. Whether they accept or reject it, nasa sa amin po yun kung magpapatuloy pa rin ba kami o hindi. Because kung hindi kami nagpatuloy, malulungkot si Lord, matutuwa ang kaaway. At kung magpapatuloy pa rin kami, despite sa experience namin rejection, matutuwa si Lord, malulungkot ang kaaway. Okay? So yun po, ito po yung mga nakaka-experience po ng persecution. Ito yung mga nakaka-experience ng mockery na nasaktan lang ng konti, hindi lang tinanggap yung Word of God, sumusubot.
Ito po yung mga picture, ito po yung mga nag-share o nagpo-proclaim ng white God. Sa 22, nakita po natin ito, isa-isahin po natin. Ang binhi naman nahulog sa may matitinik na halaman. Imagine merong binhi nahulog sa matitinik na halaman. Magkakaroon ba yan ng bunga? Kapag nandun lang sa matitinik na halaman, hindi po yan magkakaroon ng bunga. Ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa, ang number 1 na kalaban po natin dito, alam niyo po kung ano? Number 1, isa sa mga pinakamahirap na kalaban, yung worry. Worry po. Sabi rito, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay. Ano yung mga bagay na iniisip po ng tao? Okay, I will tell you. Sa trabaho. Ano pa, i-preoccupy sila ng mga iba't ibang uri ng bisyo. Ano pa, may mga celebrations, mga parties. Kailangan kong bayaran yung ganitong. Sabi mo sa isang tao, masasabi mo na everything is meaningless kapag nakita mo ng isang tao patay na. Pagka bago siya ilagay dun sa may, dun sa may, during time na kung saan lilibig na. Diba yung binababa po yung casket, 6 feet underground. Masasabi mo sa kanya, habang binababa yan, tingnan mo siya. Masasabi mo na everything's meaningless. Dahil hindi mo madadala sa pangalan ng ating Panginoon, hindi mo madadala yung mga bagay na magaling. Hindi ko po sinasabi na i-chupera nyo na yun. Hindi ko po sinasabi na huwag ka na magtrabaho. Hindi ko sinasabi na huwag mo na pangarin yung mga ganyang bagay. Of course, mahalaga po yan. Kung meron na po tayo, idadagdag din po natin yung pagdadagdag din po natin ang pag-uwa o yung kalakasan po natin. Ano po ba? Dalawang lugar pupunta ng tao. Isa either heaven or hell. Nakalagay po yan sa Bible. Okay? Yung kamatayan, darating po yan na parang isang magnanakaw, hindi po natin ang kamatayan ay parang isang magnanakaw. Darating po yan, hindi po natin nalalaman. Lalo ba si San Kilonoy? Yung umatid doon sa church, hindi? Ay, yung may kidney? Ay, hindi. Yung pangalan nito, yung matangkad na mapayat. Ay, hindi. Sabi matanda, sa TV nyo, kilala mo, no? May isang koron sa likod na laging pumupres ka, no? Siguro hindi mo na inabot. Hindi, naabutan siguro yun. Yung pinong ay na... Dispatcher. Yung kasama natin sa church. So wala na po siya. Patay na siya. Nag-service po kami. Namatay po siya ng January 25. Pinilibing yung February 1. Yun yung buwan ito ang kasama natin. Kaya sabi ko, pakiusap ko sa inyo, huwag lang yung future natin na kung saan temporary, kundi yung future natin. Two places sa heaven. Okay. So, out of topic yun. Sa 23, tuloy na natin. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Makikita po natin dito, di ba? Yung binhi na nahasik sa matabang lupa. Ito po yung mga nakikinig ng Word of God at inuunawa. Hindi lang inuunawa eh. Ibig sabihin dito, inuunawang mabuti ang mensahe. Kaya ano yung nagiging outcome? Ito ay namumunga ng sagana. From one seed, nagkakaroon ng 100 na bunga. From one seed, nagkakaroon ng 60 na bunga. From one seed, nagkakaroon ng 30 na bunga. Kung makikita po natin dyan yung isang puno ng mangga, halimbawa, di ba? Makikita po natin yan. Nagmula po yan sa isang seed. Hanggang sa lumaki, lumago, nagkaroon ng bunga. At bilang Kristiyano po, makikita po natin yung paglago po ng bawat isa po sa atin. Ang mahalaga po, tanggapin po natin yung salita ng ating Panginoon. Alam niyo po ba yung seed na tinutukoy po rito? Wala pong iba kundi yung Word of God. Meron yung number 1, yung seed, na kung saan naihasik lang along the path, sa daan. Pangalawa, meron yung seed lang na kung saan naihasik sa mabatong lupa. Pangatlo, meron yung seed lang na naihasik sa matitinik na halaman.
At yung pang-apat, merong seed. Yung Word of God po yung tinutukoy dito. Yung Word of God kung saan naunawaan mo, tinanggap mo sa puso mo, tinanggap mo sa isip mo, paunti-unti magkakaroon po yun ng bunga. Hindi ko po sinasabi na, like for example, just because nakapakinig ka po ng Word of God ngayon, bukas magkakaroon na po yun ng bunga. It takes time po. Kagaya nga po ng isang seed, hukayin mo muna yan lupa, di ba? Yung matabang lupa, may fertilizer yan. Hukayin mo. Ilalagay mo dyan yung seed. Tatakpan mo. Tapos lalagyan mo ng tubig. Tapos i-expose mo sa sunlight. Kinabukasan, pag check mo sa seed na yan, may puno na ba? May bunga na ba? Wala pa. It takes time. Maging sa puso rin po natin ngayon, we have to bring the seed, we have to bring the truth of God's word sa puso at sa isip po natin. Then only magkakaroon po ng gradual. Hindi po instant transformation, but gradual transformation. Wala po akong ibang maisip din na analogy kundi yun. Sa pagbabago ng buhay natin, sa pagkakaroon ng transformation, it takes time. Gradually, but not instant. Ito yung gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, na baguhin ni Lord yung kinatatayuan ng buhay natin, bago niya tayo bigyan ng pagpapala, may gusto mo nang baguhin si Lord sa atin. Walang iba, kundi yung kondisyon ng puso at isip po natin. Kung makikita niyo po yung Word of God, after po natin makinig ng Word of God ngayon, papayat ba si Ading? Tataba ba si Ading? Papayat ba si Ading? Tatangkad ba ako? Walang pagbabago sa atin outwardly, pero unti-unti binabago ng ating Panginoon yung puso. Yun ang kahalagahan ng pagbabasa po at pag-meditate ng Word of God. Unang binabago ng ating Panginoon, wala pong iba yung kundi yung kondisyon ng puso at isip ko. Kaya napapasalamat po ako sa inyo, Ate Joy, maging sa mga anak mo rito, sa ating Panginoon, dahil gusto niyo pumuling ate yung bahay po ninyo para makapasok yung salita ng ating Panginoon. Sabi ko nga, na wala pong ibang magpapalang asat kundi tayo. Alam ko, bawat isa po sa atin, nagkakaroon ng iba't ibang uri ng problema. Kay mabigat o hindi, kay mabigat o magaan yan. At the end of the day, the same problem po rin. Now we need the strength. This is the true source of strength. Sa mga may cellphone po, ito, cellphone ba, di ba? Lobat. Okay? Lobat po cellphone po. Ngayon, para magamit mo itong cellphone mo, ano gagawin mo? I-charge mo, di ba? From 0 to 5, 5 to 10, 10 to 25, 25 to 50, 50 to 100. Ilan? 100% fully charge after 2 hours. Same principle din po. Every time na napaghihinaan ka ng loob, you have to connect yourself sa tamang charger. At walang tamang charger kundi yung presence ng ating Panginoon sa buhay po natin. Huwag mong i-connect yung sarili mo sa mga tao sa labas. Huwag mong i-connect yung sarili mo sa mga unbelievers. Because you will not, hindi mo ma-charge yan sarili mo 100%. Kung i-connect po natin ito sa mga malita, i-connect po natin sa tamang charger. Walang ibang tamang charger kundi itong salita ng ating Panginoon na siya nagbibigay ng buhay, na siya nagbibigay ng pag-asa, na siya nagbibigay ng kalakasan. Amen?